Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig at sa lahat ng mga mananampalataya na bago pa lamang at mga datihan pa ay hindi pa nagliliwanag si Jesus sa kanilang buhay. Hindi pa nila naunawaan ang gusto. Ngayon po, ang ating topic, ang salita ng buhay. Bakit ba napakahalaga na nakasulat sa banal na aklat? Sandali po tayong manalangin sa ating Diyos, Ama na nasa langit, sa pangalan ni Jesus. Ama na nasa langit, narito po ang iyong lingkod. Kami na makikinig ang iyong banal na salita na iyong ipapahayag, naway patuloy na tumimo sa aming mga puso't isipan. Tulungan mo kami, Panginoon, maunawaan namin ito, ang iyong banal na salita, upang may pamuhay namin sa aming pamumuhay. Makita po sa aming buhay ang kabutihan, kabanalan, ang kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoong Yesu Kristo. Salamat po, Ama na nasa langit, at palayang kumilos sa banal mong Espiritu sa oras na ito. Salamat po, in Jesus' mighty name. Amen. So, ang salita ng buhay, bakit nga ba napakahalaga na nakasulat sa banal na aklat? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit ba napakahalaga na nakasulat sa banal na aklat? Maraming tao ngayon ang hindi iniintindi ang banal na aklat at hindi na sila nakikinig o naniniwala dito. Dahil nga sa sinabi ng kasulatan na nakatakip pa ang kanilang isipan at mga mata. Kaya hindi nila nauunawaan ang nakalagay sa banal na aklat ng Diyos, ang Biblia. At bakit napakahalaga ng nilalaman nito? Ano nga ba ang pakinabang ng isang tao? Basahin po natin kung bakit napakahalaga ng nilalaman sa John 1 verse 1 to 5. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. So ayan po, napakaliwanag na ang salita ay Diyos. Diyos pala. Kapag nabanggit ang Diyos, ano ba ang nasa isip po natin? Di ba siya ang may gawa ng lahat? Ang langit at lupa, mga bundok, dagat, at siya ay makapangyarihan sa lahat, na umiiral mula noon hanggang ngayon. Kaya pala napakahalaga ng salita ng Diyos. Siya pala ay Diyos, na kapag nakinig tayo sa Kanya, ay mapapabuti tayo. Nabubuksan ng ating puso't isipan, ang ating espiritual na kaisipan. Magliliwanag ito at maalis na sa atin ang takip sa ating mga isipan at ating mga mata. Dahil sa kasalanan, kaya ito nangyayari. Malalaman mo rin ang katotohanan at makikilala mo ang Diyos, kung gaano siya kabuti at kung gaano siya magmahal sa mga nakikinig sa Kanya. Ang Diyos lamang ang pwedeng makapagbago sa isang tao, dahil ang salita niya ay may buhay at makapangyarihan, at ang sino mang makarinig nito at magsagawa ay magiging matuwid at magiging banal. Kaya talagang napakahalaga ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay isa sa hindi naniniwala o binabaliwala lang ang salita ng Diyos, dapat mag-isip-isip na po tayo. Habang tayo ay may buhay, ay pag-asa, meron po tayong pag-asa pang maligtas ang ating mga kaluluwa. Tandaan po natin, kapag ang isang tao ay namatay na hindi nakinig, nagsagawa ng salita ng Diyos,
at hindi tumanggap sa Panginoong Hesus, siya ay walang kaligtasan. Dalawa lang po ang mapupuntahan ng tao, ang langit o ang impyerno. Walang buhay na walang hanggan, na kung saan ay manalig tayo sa Panginoong Hesus at tayo ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magliliwanag ang ating isipan, magkakaroon tayo ng kapayapaan at mawawala na ang pagiging mainitin ng ulo, mga malikot ang mga kamay, malikot ang pag-iisip o pag-iisip ng masama, pagiging sakim o pagnanasang masama na ginagawa ng maraming tao, yung mga gumagawa po ng masama na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Gumising po tayo sa katotohanan. Dapat po makita sa ating buhay ang pagiging matuwid, pagiging mabuti at pagiging banal. Katulad ng ating Diyos. Na Diyos ay banal. Banal na Diyos na dapat natin igalang na banal habang tayo'y nabubuhay. So dapat makikita po sa ating buhay ang pagiging banal, pagiging matuwid. Hindi tayo magiging mainitin ng ulo o mag-iisip ng masama o gagawa ng napakasama. So hanggat may naghahayag ng salita ng Diyos sa inyo tungkol kay Jesus na nanggagaling sa Biblia, ito po ay galing sa Diyos. Ito po ay hiningahan niya. Ito po ay buhay, ang Espiritu Santo. Ay makinig po tayo ng tayo ay maligtas. At tuloy makapasok po tayo sa kaharian ng Diyos, na kung saan ay kanyang inihanda para sa mga tinawag na sumusunod o susunod sa kanya. Na siya lang ang ilaw na nagliliwanag, na kung ating susundan ay magkakaroon din tayo ng liwanag. So yun na lang po ang ating topic, ang ating pinag-usapan sa oras na to, sa umagang ito. Naway nagliwanag po ang inyong isipan sa salita ng Diyos at tuloy kayo'y sumunod sa Kanya. Gawin po natin ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ni Jesus, nang tayo'y maligtas ang ating kaluluwa. Ang buhay po natin ay maikli lamang. Walang nakakaalam kung kinabukasan, pagtulog natin sa gabi ay magigising pa tayo. Ngunit kung meron tayong Panginoong Hesukristo, na tayo sumusunod sa Kanya, tumanggap sa Kanya, na lagi tayong nananalangin, gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa. Kahit hindi tayo mayaman, tayo ay marunong tumulong sa kapwa, sa mga nangangailangan. Tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Makakaipon po tayo ng kayamanan sa langit. Pagpalaing po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kayong lahat na nakikinig sa salita ng Diyos. Kayo po ay mapalad. Tayo po ay mapalad. Amen. God bless po sa inyo lahat. Salamat po. Magandang umaga po.